Alright, welcome sa Bunja Gaming again mga guys. So, ngayong topic na to, papakita ko po sa inyo bakit kailangan nyo mag daily quest every single day. Okay. So, ano ba yung mga daily quest natin? So, ang daily quest, makikita nyo siya kung kulay violet yung letter na nandito sa right side nyo. Okay, so makikita nyo siya rito sa my quest, dito sa daily. So, pag first time mo maglaro nito, I suggest gawin mo agad lahat to. Pero hindi mo matatapos to guys ha. Kumbaga, kung hanggang saan lang yung kaya mo. For example, itong level 30, kunwari level 38 ka, level 30 hanggang level 34. Kung sa Celano naman na, nasa Celano ka hanggang level 36 or level 39. Kung meron kang kaparty, mas maganda, mas mabilis siya matapos. So, same with Avilus din siya. So, bakit natin kailangan gawin to? Number 1 guys, kapag ginawa nyo yung mga daily quest nyo, magkakaroon kayo ng contribution coin. So yung contribution coin na to, mapapalitan natin to yung sa unang video ko na mapapalitan natin to ng mga items na magagamit mo para mas lumakas yung character mo. So ang sunod naman dito is yung contribution points. Okay, yung contribution points. So, ang contribution points nagkakaroon dito, for example, itong Bastion, this is the highest grade. Okay, balik tayo sa example sa Celano. So, nakita nyo rito, sa umpisa magkakaroon kayo ng kailangan na required for promotion. So, dito, ang kailangan ko ay 421 required for promotion. Para saan ba to? Kunwari, so nag-start ka ngayon sa Bastion. I-check mo to. So, mag-start ka sa grade 5 bronze. Yan, yung 1 to 50 contribution point. Madadagdag sa iyo to. So XP gain 2%, PVE damage reduction 1. So ngayon habang ginagawa mo siya every single day, palaki ng palaki yung magiging rank mo sa lugar kung saan ka nagpapa-level. For example, nagpa-level ka sa Bastion. So habang palaki ng palaki yung rank mo ron, palakas ka naman ng palakas pag nandoon ka sa lugar ng pinagpapa-levelan mo. Okay, so for example, dito sa Bastion, ayan, nag-start ka ngayon ng grade 5 bronze, and then, for example, ginagawa nyo to, kaya nyo to tapusin mga 2 weeks lang, maging grade 1 gold na kayo. So, anong meron dito? Magkakaroon ka ng XP gain 10%, PBE damage reduction 5, PBE ACC 5, PBE bonus damage 8, PBE dual damage 10. So, once na sa Bastion ka, magti-trigger lahat yan. Ito, magti-trigger lahat yan para madagdag sa stats ng character mo. Same with Celano. So, ang ano lang dito, kung dito lang sa Bastion yan, hindi mo magagamit sa Celano. So, sa Celano, ako, nagpapa-level up pa lang ako rito. Nandito pala ako sa grade 2 silver. Ayan. So, inahabol natin dito is grade 1 gold lagi. Ayan. XP gain, PVE damage reduction, PVE dual damage. Ayan. Same with Avilus. So, sa Avilus kasi medyo mataas yan, level 51 na yan. Kaya medyo mahirap. Mahirap ng i-quest, kaya hindi ko kina-quest. Pero kung may mga kasama ka, pwede yun. Okay. So, ganun lang yon. Tapos, para mag-automatic lang siya, okay, pag mag-automatic lang siya, lagi lang naka-consecutive completion lang siya. I-on nyo lang siya. Yun lang, guys. So, happy grinding. Balik tayo ngayon kung anong meron sa exchange. Tumaas na yung presyo ng Seal of Advancement na nag-start ng isang server, nasa 20 lang to. Ngayon 121 na. Ang Morion from 300 naman naging 50 na lang siya. So si Higher Seal from 22,000 naging 72. So iba-iba yung umaangat na price, iba-iba rin yung bumababa na price. So depende yan, habang palakas ang palakas. Makita nyo ngayon dito, si Seal of Advancement, pamahal naman ang pamahal niya. Kasi bakit magle-level 45 na lahat. Okay, so yun lang guys. Thank you so much and welcome again sa Bunja Gaming. Like and subscribe po kayo sa page ko, sa channel ko, at dadagdagan pa natin to. Thank you.